Walang umangal na kampana noong sandaling bumukas ang maliit na pintuan sa gilid ng simbahan. Pero ramdam ng lahat ang pagbabago sa hangin. Tahimik ang loob ng simbahan ng San Miguel Arcangel. Ang liwanag ng tanghaling araw ay dumadaloy sa mga makukulay na salamin, gumuguhit ng mga hugis sa malamig na sahig na bato. Nakatayo na ang mga tao, hawak ang kanilang mga rosaryo, inaayos ang kanilang damit, naghahanda para sa misa na magsisimula sa loob lamang ng ilang sandali. At doon siya pumasok. Hindi sa gitna. Hindi may ingay. Hindi naghahanap ng pansin. Sa gilid lamang. Si Rosa Mara. May bahagyang kaluskos ang kanyang paa nang dumikit sa sahig ang balat na sugatan at marumi sa alikabok ng daan. Walang sapin. Walang sapatos. Ang kanyang damit ay luma, may tagpi-tagpi, tila ilang ulit ng tinahi at iningatan hanggang sa wala nang maitira kundi alaala ng dati nitong ayos. May ilang ulo ang biglang napalingon. May mga matang kumunot. May mga labi ang bahagyang humigpit. Diyos ko, bulong ng isang babae sa ikalawang hanay ng upuan, sabay hawak sa kanyang perlas na kwintas. Hindi alam ni Rosa Mara ang mga matang iyon. O marahil alam niya pero sanay na siya. Ang kanyang mga mata ay diretsyo lamang sa maliit na altar sa gilid, kung saan nakatayo ang imahe ng Birhen. Doon siya papunta. Doon lang. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na barya. Buong linggo niya iyong inipon. Isang barya para sa isang kandila. Isang kandila para sa kanyang ina. Konti na lang, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig kahit ng sarili niyang dibdib. Kaunti na lang. 3 oras siyang naglakad pababa mula sa bundok. 3 oras na ang araw ay sumunog sa kanyang balat, ang mga bato ay sumugat sa kanyang paa, at ang hininga niya ay ilang beses nang muntik mawala. Nasira ang kanyang sandalya sa kalagitnaan ng daan, iniwan niyang nakasabit sa isang sanga, parang isang tahimik na pagsuko sa katotohanan. Hindi siya bumalik. Hindi siya huminto. Dahil ngayong araw na ito ay mahalaga. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. 23 taon na ang nakalipas. At hindi pa siya kailanman lumiban. Habang siya ay dahan-dahang naglalakad sa gilid ng simbahan, ang amoy ng insenso ay humalo sa alikabok na nakadikit pa rin sa kanyang buhok. Ang kanyang rebozo ay manipis na, may mga hiblang nakalaylay, pero maingat niyang isinabit sa balikat, parang huling piraso ng dignidad na ayaw niyang bitawan. Ang aga-aga pa, may ganito na, mahinang sabi ng isang lalaki, hindi man lang iniisip na maririnig siya. Sa unahan, sa mismong altar, naroon na si Padre Germ. Nakatayo siya ng tuwid, hawak ang misal, ang kanyang kasuotan ay pulang-pula, plansado, walang bahid ng gusot. Sanay siyang makita ang simbahan na ganito, maayos, kontrolado, maganda sa paningin. Isang lugar kung saan alam ng bawat isa ang kanilang pwesto. At bigla, nakita niya siya. Tumigil ang kanyang kamay sa paglipat ng pahina. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaba mula sa ulo ni Rosa Mara hanggang sa kanyang mga paa. At doon, sa dugong bahagyang tumutulo pa sa balat, tumigas ang kanyang panga. Hindi maaari, bulong niya, mas galit kaysa gulat. May mga sandaling iyon na ang isang tao ay maaaring pumili na tumingin sa ibang direksyon. Pinili ni Padre Germ na hindi iyon gawin. Sandali, malakas niyang sinabi. Ang salita ay bumagsak sa simbahan na parang bato sa tubig. Tumigil ang lahat. Ang mga bulong ay namatay. Ang isang kandila sa altar ay patuloy na tumulo, ang tunog ng patak nito ang tanging gumagalaw sa katahimikan. Napahinto si Rosa Mara. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan na siya ang tinutukoy. Ikaw, muling sabi ng pari, mas malakas na ngayon. Unti-unti siyang bumaba mula sa altar. Ang kanyang kasuotan ay tila mas lalong humaba habang siya ay naglalakad sa gitna ng simbahan. Ang bawat hakbang ay puno ng galit na pilit niyang tinatakpan ng otoridad. Hindi ka maaaring pumasok dito sa ganyang anyo, sabi niya, tinuturo si Rosa Mara na para bang isa siyang mansa sa marmol na sahig. Parang may humigpit sa dibdib ni Rosa Mara. Padre, mahinang sambit niya. Nandito lang po ako para. Para ano, putol ng pari? Para dumisan ang bahay ng Diyos. May ilang tango sa unahang mga upuan. Si Donna Mercedes, nakaayos ang buhok at suot ang kanyang pinakamagandang damit, ay bahagyang ngumiti. May tama ang padre, bulong niya sa katabi.
Ang barya sa kamay ni Rosa Mara ay halos madulas sa kanyang palad. "Padre, gusto ko lang pong magsindi ng kandila," sabi niya, nanginginig ang boses. "Para po sa nanay ko." Sandaling katahimikan. Isang sandali na sana'y maaaring maging awa. Pero hindi. Kung ganoon, sagot ni Padre Germ, bumalik ka kapag marunong ka ng rumespeto sa banal na lugar. Hindi ito para sa mga pulubi. Ang salita ay parang sampal. Pulubi. May ilang taong umiwas ng tingin. May ilan namang tumingin ng mas matagal. Sa likuran, isang matandang lalaki ang bahagyang tumayo. "Padre," sabi niya, nanginginig ang tuhod. "Si Rosa Mara ay." "Umupo ka, malamig na utos ng pari. Hindi ikaw ang namumuno rito." Umupo ang matanda. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat ngayon. Nararamdaman ni Rosa Mara ang init sa kanyang mga mata, pero hindi siya umiyak. Hindi pa. Sa halip, ibinaba niya ang tingin sa sahig. Doon, sa pagitan ng mga bitak ng bato, doon bumagsak ang kanyang barya. Tumingin si Padre Germ sa barya. At sinipa ito palayo. "Hindi namin kailangan ng pera mo," sabi niya. "Lumabas ka." Parang may humila sa hangin palabas ng dibdib ni Rosa Mara. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pintuan. Isang hakbang. Dalawa. Bago siya tuluyang lumabas, tumigil siya. At tumingin pabalik. Hindi sa pari. Hindi sa mga tao. Kundi sa imahe ng Birhen. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng hiya at pananampalataya, may isang bagay na nagsimulang magbago, isang bagay na wala ni isa man sa loob ng simbahan ang handa pang maunawaan. Hindi umalis agad si Rosa Mara. Nakatayo pa rin siya malapit sa pintuan ng simbahan, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, ang barya ay wala na sa kanyang kamay, pero ang bigat sa kanyang dibdib ay parang lalo pang bumigat. Ang mga mata niya ay nakatuon pa rin sa imahe ng Birhen, parang may hinahanap na hindi niya kayang bigkasin. Matagal na siyang sanay sa sakit. Hindi ito bago. Ang sakit ay naging kasama niya mula pa noong siya ay bata. Noong siya ay 12 taong gulang, ang kanyang mundo ay biglang lumiit sa isang silid na amoy damo at pawis, kung saan nakahiga ang kanyang ina, nilalagnat, humihingal, at unti-unting nawawala. Wala silang pera para sa doktor. Wala ring gamot. Ang tanging meron si Rosa Mara noon ay isang basang tela, isang mangkok ng tubig, at isang dasal na paulit-ulit niyang binubulong kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga salita. "Wag mo akong iwan, inay," iyak niya noon, hawak ang kamay ng kanyang ina na mainit na parang apoy. Ngumiti ang kanyang ina, mahina pero puno ng lambing. "Hindi kita iniiwan," sabi nito. "Nandyan ang Diyos. Hawakan mo siya." Iyon ang huling gabi. Kinabukasan, tahimik na ang silid. Tahimik ang bundok. Tahimik ang mundo. At doon nagsimula ang tunay na paglalakbay ni Rosa Mara. Walang ama. Walang kapatid. Walang kamag-anak na handang mag-alaga. Ang maliit nilang kubo sa bundok ay nanatili, parang nakalimutang alaala ng isang pamilyang nawala. Natuto siyang mag-isa. Magtanim. Mag-igib. Magluto ng kaunting mais at beans. Matulog na ang tanging kumot ay ang langit at ang lamig ng gabi. Maraming gabi na umiyak siya hanggang sa wala nang lumabas na luha. Maraming araw na nagtanong siya kung bakit. Pero hindi siya tumigil sa pagdarasal. Hindi dahil may nangyayaring himala. Kundi dahil yun na lang ang natitira. Tuwing linggo, kahit may sakit siya, kahit pagod, kahit umuulan o tirik ang araw, bumababa siya mula sa bundok. Hindi para makita. Hindi para mapansin. Kundi para umupo sa likod ng simbahan, tahimik at makinig. Madalas, walang pumapansin sa kanya. Minsan, may tumitingin ng may awa. Minsan, may umiiwas. Pero hindi mahalaga. Para kay Rosa Mara, ang simbahan ay hindi gusali. Isa itong pahinga. Isang sandaling makalimutan ang gutom. Isang sandaling maalala ang boses ng kanyang ina. "May nakatingin sa'yo," minsang sabi ng isang kapitbahay sa bundok. Ngumiti lang siya. "Hindi naman sila ang pinupuntahan ko." At totoo iyon. Ang kanyang pananampalataya ay hindi malakas. Hindi rin maingay. Hindi ito umaasa sa mga tanda o himala. Isa itong tahimik na desisyon na bumangon araw-araw kahit masakit. Sa umagang iyon, bago siya bumaba ng bundok, huminto siya sandali sa harap ng maliit na krus na gawa sa kahoy na nakasabit sa loob ng kubo.
Hinaplos niya ito, parang kinakausap ang isang matandang kaibigan. Inay, bulong niya, papasok ako ngayon. Tulungan mo akong makarating. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay hindi tulad ng iba. Habang naglalakad siya pababa, may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon ay hindi gaanong maingay. Ang hangin ay tila mas mabigat. May ilang beses na napatigil siya, hinahabol ang hininga, hawak ang kanyang tagiliran. Kaunti na lang, sabi niya sa sarili. Nang masira ang kanyang sandalyas, napaupo siya sa gilid ng daan. Tinitigan niya ang punit na tali, ang basag na talampakan. Saglit niyang inisip na bumalik. Saglit lang. Pagkatapos, inalis niya ang sandalyas at iniwan ito. At naglakad ulit. Ang dugo sa kanyang paa ay hindi niya pinansin. Mas masakit ang alaala kaysa sugat. Nang makarating siya sa bayan, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga tao. Alam niyang hindi siya kabilang. Pero hindi siya galit. Hindi rin siya nagtatampo. Ganito na ang mundo. Sa loob ng simbahan, habang nakatayo siya malapit sa pintuan, unti-unting bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang malamig na sahig ay parang lupa ng bundok. Ang amoy ng insenso ay parang damo tuwing umaga. Ang imahe ng birhen ay parang mukha ng kanyang ina sa huling ngiti nito. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang may paparating. Parang may lalabas sa katahimikan. May ilang tao ang muling tumingin sa kanya. May bulungan. May mga paa ang gumalaw. Sa unahan, naramdaman niyang may tensyon, parang lubid na hinihila ng hihila. Hindi pa niya alam ang pangalan ni Padre Germ. Hindi rin niya alam ang laman ng kanyang puso. Ang alam lang niya, may dahilan kung bakit siya naroon. At kahit anong mangyari, hindi niya iiwan ang kanyang paniniwala. Dahan-dahan siyang huminga. At sa loob ng simbahan, habang ang misa ay nakabitin sa pagitan ng simula at kaguluhan, ang pananampalatayang hinubog ng sakit ay tahimik na naghihintay na subukin. Si Padre Germ ay naniniwala sa kaayusan. Hindi basta kaayusan ng kaluluwa, kundi kaayusang nakikita ng mata. Para sa kanya, ang pananampalataya ay dapat magmukhang maayos, malinis, tahimik, at kontrolado. Ang simbahan, sa kanyang isip, ay isang lugar kung saan ang lahat ay may tamang pwesto at tamang anyo. At siya ang nasa gitna ng lahat. 5 taon na ang nakalipas mula nang dumating siya sa Val Hermoso. 5 taon na pakiramdam niya ay parang pansamantalang pagkakatapon. Sanay siya sa lungsod. Sa malalaking simbahan na may marmol na sahig, kristal na ilaw, at mga debotong may mababang boses pero mataas ang donasyon. Doon, alam ng mga tao kung paano kumilos. Alam nila kung paano tumingin. Alam nila kung kailan tatahimik. Dito, sa bayang ito, ang lahat ay magulo sa kanyang paningin. Mahihirap. Maruruming daan. Mga taong walang disiplina sa oras. Mga bata na maingay. Mga matatandang may sariling opinyon. Sa simula, sinubukan niyang intindihin. Sinabi niya sa sarili na ito ay bahagi ng kanyang bokasyon. Bahagi ng pagsubok. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unting napalitan ang pasensya ng pagkainis. Kung aayusin ko ang itsura, madalas niyang isipin, susunod din ang puso. Kaya sinimulan niya sa mga damit. Paulit-ulit niyang binanggit sa mga sermon ang kahalagahan ng paggalang sa banal na lugar. Hinikayat niya ang mga babae na magsuot ng maayos. Ang mga lalaki na magplansa ng kanilang damit. Ang mga bata na manahimik. At higit sa lahat, ang mga donasyon. Hindi niya ito tinatawag na kasakiman. Tinatawag niya itong pangangailangan. Para sa simbahan. Para sa kaayusan. Para sa dignidad ng lugar. Sa bawat linggo, bago pa magsimula ang misa, tinitingnan niya ang simbahan na parang isang direktor bago ang palabas. Inaayos ng kanyang mga mata ang bawat detalye. Ang mga bulaklak sa altar. Ang pagkakapantay ng mga kandila. Ang pagkakaayos ng mga tao sa upuan. At kapag may isang bagay na hindi tugma sa larawan sa kanyang isip, ramdam niya ang inis na gumagapang sa kanyang dibdib. Ngayong umagang iyon, lalo na. Maaga siyang dumating. Mas maaga kaysa karaniwan. Gusto niyang tiyakin na walang aberya. Ang misa ngayong araw ay mahalaga. Maraming kilalang tao sa bayan ang naroon. Si Donna Mercedes, si Don Ernesto, mga pamilyang may impluensya. Ayaw niyang may masira sa impresyon. Habang inaayos niya ang misal, naririnig niya ang mga yabag ng mga taong pumapasok.
mga pabango, mga bulungan, mga pagbati. Ang lahat ay umaayon sa inaasahan niya. Hanggang sa may isang tunog na hindi niya inaasahan. Isang halos hindi marinig na kaluskos. Hindi ito sapatos. Hindi ito takong. Hindi rin ito sa pinagoma. Huminto ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang tumingin sa gilid ng simbahan. At doon niya siya nakita. Sa una, hindi pa galit ang naramdaman niya. Isa lamang itong pagkabigla. Parang isang mansa sa puting tela. Isang maling kulay sa maingat na komposisyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan. Ang buhok. Ang damit. Ang rebozo. At pagkatapos ang paa. Dugo. Alikabok. Walang sapin. Hindi bulong niya sa sarili. Hindi na yon. Sa likod niya, ang mga sakristan ay tahimik. Wala ni isa ang nagsalita. Wala ring umaksyon. Sanay na silang sumunod sa galaw ng pari. Kung ano ang kanyang gagawin, iyon ang tama. Sa mga upuan, napansin niya ang mga reaksyon ng mga tao. May mga umiling. May mga nagbulungan. May mga ngumiti ng may pang-uyam. Ang katahimikan ay hindi inosente. Isa itong pahintulot. At iyon ang mas lalong nagpatibay sa kanyang loob. Kung hahayaan ko ito, naisip niya, ano ang susunod? Kahit sino na lang. Para kay Padre Germ, ang simbahan ay hindi takbuhan ng kaguluhan. Isa itong simbolo. At ang simbolo ay kailangang pangalagaan. Kaya nagsalita siya. Una, isang salita lamang. Pagkatapos, lakas. Habang bumababa siya mula sa altar, ramdam niya ang tingin ng lahat sa kanya. Alam niya ang bigat ng sandaling iyon. At sa isang bahagi ng kanyang puso, may kakaibang kasiyahan. Ang pakiramdam na siya ang may hawak ng kontrol. Na ang lahat ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Hindi niya inisip si Rosa Mara bilang tao. Isang problema lamang. Isang bagay na kailangang itama. Habang papalapit siya sa kanya, nakita niya ang panginginig ng babae. Ang luha sa mata. Ang barya sa kamay. Sandali. Isang napakaliit na sandali. May boses sa loob niya na nagtanong kung kinakailangan ba talaga ito. Pero mabilis niya itong pinatahimik. Disiplina, sabi niya sa sarili. Ito ay disiplina. Sa likuran ng simbahan, may ilang taong hindi mapakali. Si Carmela, ang guro, ay mahigpit na hawak ang kanyang bag, may gusto siyang sabihin. Pero natakot siya. Natakot sa tingin ng iba. Natakot sa otoridad. At iyon ang inaasahan ni Padre Germ. Tahimik na pagsunod. Habang siya'y nagsasalita, hindi niya napansin ang isang bagay, ang matalim na kontrast sa pagitan niya at ng babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga salita ay matitigas. Ang kanya namang katahimikan ay puno ng bigat. Ang kanyang galit ay maingay. Ang pananampalataya ni Rosa Mara ay tahimik. Dalawang mundo ang nagsasalpukan sa loob ng simbahan. At sa sandaling iyon, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw at ang utos ay nakabitin sa hangin, may isang bagay na hindi niya napansin. Ang paraan ng pagtitig ni Rosa Mara sa altar. Hindi puno ng galit. Hindi rin puno ng takot. Kundi parang may hinihintay. At sa sandaling tuluyan niyang napagtanto na nandoon siya, na hindi siya aalis ng basta-basta, nagsimulang bumigat ang hangin sa loob ng simbahan. Parang may humihinga sa katahimikan. Parang may nakikinig. Hindi na bumalik sa altar si Padre Germ. Nanatili siya sa gitna ng simbahan, nakatayo sa pagitan ng mga upuan, hawak ang misal na parang sandata. Ang kanyang presensya ay sapat na para pigilin ang hininga ng buong kongregasyon. Walang kampana. Walang awit. Ang misa ay tila nasuspinde, nakabitin sa isang sandaling walang gustong gumalaw. Hindi ka ba nakakaintindi, malakas niyang sabi, ang boses ay may halong inis at panunumbat. Ito ay banal na lugar. Nakatuon ang lahat ng mata kay Rosa Mara. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi, ang panginginig sa kanyang tuhod. Parang bumalik siya sa pagiging 12 taong gulang, nakatayo sa harap ng kama ng kanyang ina, walang magawa, walang masasandalan. Padre, mahina niyang sagot, halos pabulong. Hindi ko po intensyong manggulo. Nandito lang po ako para magdasal. May ilang taong napatingin sa isa't isa. May ilang bahagyang umiling. Magdasal, ulit ng pari, bahagyang tumawa pero walang kahit anong saya. Ganito ba ang paggalang mo sa Diyos?
Tingnan mo ang sarili mo. Itinuro niya ang paa ni Rosa Mara. Ang dugo. Ang alikabok. Ang katahimikan ay napalitan ng bigat. Sa unahang upuan, si Donna Mercedes ay bahagyang sumandal sa likod, nakapamiwang. May tama ang padre, sabi niya nang hindi na nagbubulong. Hindi naman mahirap mag-ayos kahit kaunti. Tumango si Don Ernesto. Kung hahayaan natin yan, dagdag niya, baka kung ano na ang mangyari sa simbahan. May mga sumang-ayon. May mga nanahimik. At ang katahimikan na iyon ang pinakamasakit. Sa likuran, muling tumayo si Don Lucio. Mas mabagal ngayon ang kanyang galaw. Mas nanginginig ang kanyang boses. Padre, sabi niya, kilala ko ang babaeng yan. Linggo-linggo siyang nandito. Tahimik lang. Hindi siya. Hindi kita tinanong, mariing sagot ni Padre Germ. Umupo ka. Saglit na nag-alinlangan si Don Lucio. Tumingin siya sa paligid. Walang sumuporta. Unti-unti siyang umupo. Ang mga balikat niya ay bumagsak. At si Rosa Mara, nakatayo pa rin, ay nakaramdam ng mas matinding pag-iisa. Padre, muling sabi niya, mas mahina na ngayon. Nasira po ang sandalyas ko sa daan. Hindi ko po sinasadya. Palusot, putol ng pari. Lahat ng may disiplina ay may paraan. May munting hiyawan mula sa gilid. Hindi pagtutol, kundi pagsang-ayon. Si Carmela, ang guro, ay nakahawak sa gilid ng upuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, parang may gustong lumabas na salita, pero walang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Rosa Mara ay yumuko. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil nahiya siya. Ang barya sa kanyang kamay ay lalo niyang hinigpitan, parang huling bagay na may saysay sa sandaling iyon. Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niyang sabihin na 3 oras siyang naglakad. Na ito lang ang araw na hinihintay niya sa buong taon. Na ang kandilang iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang alaala. Pero bawat salita ay tila natutunaw bago pa man makalabas. Lumabas ka, utos ni Padre Germ, mas malakas, mas matalim. Hindi ka maaaring manatili rito. Parang may pumutol na tali sa loob ni Rosa Mara. Isang hakbang paatras. At doon, sa gitna ng pag-urong, nadulas ang kanyang kamay. Ang barya ay bumagsak. Isang maliit na tunog pero parang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Gumulong ito sa sahig na bato, paikot-ikot, hanggang sa tumigil sa mismong harap ng paa ni Padre Germ. Tahimik ang lahat. Tumingin ang pari sa barya. Sandali. Isang sandaling tila mas mahaba kaysa sa lahat ng nauna. At pagkatapos, walang pag-aalinlangan, sinipa niya ito palayo. Hindi namin kailangan ng limos mo, sabi niya. Dalhin mo ang kahihiyan mo palabas. May isang babaeng napapikit. May isang bata na napayakap sa kanyang ina. May ilang lalaking nagbaba ng tingin. At si Rosa Mara, na parang nawalan ng lakas, ay tuluyang napaluha. Hindi malakas. Hindi maingay. Tahimik lang. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig, humalo sa alikabok at dugo. Walang pumahid. Walang umaliw. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pintuan. Ang liwanag mula sa labas ay mas maliwanag ngayon, parang tumatawag, pero hindi niya alam kung iyon ay pag-asa o pagtakas. Isang hakbang. 2. Bawat hakbang ay mas mabigat. Sa likuran niya, ang simbahan ay nanatiling tahimik. Walang humabol. Walang pumigil. Bago siya tuluyang makalabas, huminto siya. Hindi dahil may nagsabi, kundi dahil may naramdaman siya. Isang bigat. Isang presensya. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik, ang kanyang mga mata ay diretsyo sa imahe ng Birhen. At sa sandaling iyon, sa gitna ng pinakamalalim na kahihiyan, ang hangin sa loob ng simbahan ay tila nagbago. Parang may humawak sa oras. Parang may naghintay. At walang ni isa sa kanila ang handa sa susunod na mangyayari. Hindi agad gumalaw si Rosa Mara. Nakatayo siya sa pagitan ng liwanag mula sa labas at ng anino ng simbahan, parang hindi makapagpasya kung saan siya kabilang. Ang kanyang mga paa ay masakit, pero mas masakit ang pakiramdam na wala siyang iniwang bakas kundi kahihiyan. Huminga siya ng malalim, handa nang ituloy ang pag-alis, handa nang iwan ang lahat ng ito sa likod. At doon nagsimulang magbago ang katahimikan. Hindi ito malakas. Hindi rin biglaan.
Isa itong kakaibang paghinto, parang may humigpit na tali sa hangin. Ang mga kandila sa altar ay bahagyang kumislot kahit walang hangin. Ang apoy ay yumuko, saka tumuwid muli, parang may dumaan na hindi nakikita. May naramdaman ka ba? Bulong ng isang babae sa ikalimang hanay. Umiling ang katabi niya, pero hindi niya inalis ang tingin sa altar. Sa unahan, huminto si Padre Germ sa paghinga ng isang segundo. Hindi niya alam kung bakit, pero may gumapang na lamig sa kanyang batok. Ipinikit niya sandali ang mga mata, iniisip na ito ay pagod lamang o inis na hindi pa humuhupa. Wala, bulong niya sa sarili. Magpatuloy ka. Pero ang simbahan ay hindi sumunod. May isang mahinang tunog na parang patak ng tubig sa bato. Hindi malinaw kung saan nanggaling. May ilang taong napalingon. May ilang nagtaas ng kilay. Ang bata sa ikatlong hanay, si Isabel, ay bahagyang humila sa manggas ng kanyang ina. Mama, bulong niya, parang may kumikislap. Ano nang sinasabi mo? Pabulong na sagot ng ina, pero sumunod ang kanyang tingin sa direksyon ng altar sa gilid. Ang imahe ng birhen ay naroon pa rin, tahimik, gaya ng dati. Ang manto nitong may bituin ay nakapinta pa rin parang langit sa gabi. Walang galaw. Walang pagbabago. At gayon pa man, may kakaiba. Ang liwanag mula sa mga kandila ay tila mas tumatagal sa paligid ng mukha ng birhen, parang ayaw umalis. Isang sandali, maaaring ipagkamali itong refleksyon. Isang laro ng ilaw. Isang pagkakataon. Baka imahinasyon lang, sabi ng isang lalaki, sinusubukang tumawa. Pero walang tumawa pabalik. Si Rosa Mara, na nakatayo pa rin malapit sa pintuan, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito takot. Hindi rin ginhawa. Isa itong pakiramdam na matagal na niyang kilala. Parang noong huling gabi ng kanyang ina, bago tuluyang humupa ang hininga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo. At nagdasal. Hindi malakas. Hindi malinaw ang mga salita. Isa lamang itong paghinga na may kasamang pangalan ng isang ina at isang paghingi ng tawad na hindi niya alam kung kanino. Birheng mahal, bulong niya, patawarin mo po sila. At kung may kasalanan man ako, patawarin mo rin po ako. Sa sandaling iyon, may kumislap. Hindi sa kandila. Hindi sa salamin. Kundi sa mga mata ng imahe. Isang banayad na liwanag, halos hindi mapansin pero naroon. Ang una itong nakakita ay si Isabel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumayo siya sa upuan, hindi alintana ang pagsaway ng ina. Mama, sabi niya, mas malakas na ngayon, tumingin ka. May ilang napalingon. May ilang umubo. Umupo ka, bulong ng ina, pero ang kanyang boses ay may kaba. At pagkatapos, nakita rin niya. Isang liwanag na hindi galing sa labas. Isang kislap na hindi sumasabay sa galaw ng kandila. Ang bulungan ay bumalik, pero iba na ngayon ang tono. Hindi mapanghusga. Hindi mapanlait. Kundi takot. Anong nangyayari? Tanong ng isang lalaki. May nakita ka rin ba? Sagot ng isa pa. Sa gitna ng simbahan, si Padre Germ ay nakaramdam ng pag-igting sa kanyang dibdib. Sinundan niya ang mga tingin ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang umakyat patungo sa imahe. At doon siya napatigil. Ang liwanag ay mas malinaw na ngayon. Hindi maliwanag pero tiyak. Parang may sariling pinanggagalingan. Ang mga mata ng birhen ay tila may lalim na wala noon. Hindi maaari, bulong niya, pero wala na siyang kumpiyansa. May isang babae ang biglang lumuhod. Diyos ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Ang mga upuan ay kumaluskos habang may ilan pang sumunod. Hindi pa lahat. May ilan pa ring nanatiling nakaupo, naguguluhan, natatakot na baka sila'y nagkakamali. Ang tunog ng patak ay bumalik. Mas malinaw. Mas malapit. At pagkatapos may isang bagay na gumalaw. Hindi ang buong imahe. Isang maliit na bahagi lamang. Isang manipis na guhit ng tubig ang unti-unting lumitaw sa kanang mata ng birhen. Hindi ito biglaan. Dahan-dahan itong nabuo, parang pinipili ang sandali. Isang patak na kumakapit, kumikislap sa liwanag. May luha, pabulong na sabi ng isang matandang babae, halos hindi makapaniwala. Walang tumutol. Walang tumawa. Ang luha ay bumaba, mabagal, malinaw, sumusunod sa pisngi ng pinturang mukhang buhay. Ang oras ay tila huminto. Ang bawat mata sa simbahan ay nakatuon sa iisang patak. Si Rosa Mara ay napaluhod.
Hindi dahil may nagsabi, kundi dahil hindi na niya kayang tumayo. Ang luha ay bumagsak mula sa frame ng imahe. At nang tumama ito sa sahig na bato, may tunog. Isang malinaw, tila kristal na tunog, sapat para basagin ang lahat ng pagdududa. Walang sigaw. Walang takbuhan. Tanging hininga at takot. At sa mismong lugar kung saan bumagsak ang luha, may kakaibang nangyari. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa pagitan ng mga bato. Isang tuldok ng berde ang sumilip. Atin ba yon? May nagtanong, nanginginig. Ang tuldok ay gumalaw. Lumaki. Nagkaroon ng tangkay. Ang mga mata ng mga tao ay nanlaki, ang ilan ay napasigaw, ang ilan ay napahawak sa dibdib. Sa loob ng ilang segundo, sa lugar kung saan walang dapat tumubo, isang puting rosas ang umusbong, malinaw, buo, parang matagal nang naghihintay sa sandaling iyon. Si Padre Jern ay napaurong ng isang hakbang. Ang misal ay muntik nang mahulog sa kanyang kamay. Hindi na ito maitatanggi. Hindi na ito maipapaliwanag. Sa gitna ng simbahan, sa gitna ng katahimikang tuluyang nabasag, may isang bagay na higit pa sa tao ang nagsimulang magsalita, kahit wala pang boses na naririnig. At alam ng lahat, kahit walang nagsabi, na wala nang babalik sa dati. Walang nakagalaw. Ang puting rosas ay nakatayo roon, sariwa at buhi, parang hindi galing sa lupa kundi sa isang alaala. Ang mga talulot nito ay malinis, walang bahid ng dumi, at ang liwanag na bumabalot dito ay banayad pero tiyak. Hindi ito sumisigaw ng himala. Tahimik lamang itong naroon, sapat na para wasakin ang lahat ng paliwanag na kayang buuin ng isip. May isang babae ang napahikbi. May isang lalaki ang napaupo, tila nawalan ng lakas ang tuhod. Si Rosa Mara ay nakaluhod pa rin, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa sahig, ang luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi niya tinitingnan ang rosas. Nakapikit ang kanyang mga mata, parang natatakot na baka maglaho ang lahat kapag tumingin siya. Sa gitna ng simbahan, si Padre Jern ay tila nawalan ng tinig. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Ang hangin ay ayaw pumasok ng maayos sa kanyang baga. Ang misal sa kanyang kamay ay nanginginig. Hindi niya namamalayan na bahagyang bumukas ang kanyang bibig, parang may gustong sabihin pero walang lumalabas. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya, pero ang mga salita ay walang bigat. Sa paligid niya, ang kongregasyon ay unti-unting lumuluhod. Isa-isa. Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil may humila sa kanila pababa. Ang yabang ay napalitan ng takot. Ang paghatol ay napalitan ng hiya. At pagkatapos dumating ang tinig. Hindi ito malakas. Hindi rin ito galit. Isa itong tinig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon at wala ni isa man. Parang hangin na may kahulugan. Parang alaala na nagsasalita. Bakit mo itinaboy ang aking anak? Ang mga salita ay malinaw. Walang nagkamali ng dinig. Walang nagtanong kung sino ang nagsalita. Si Padre Jern ay biglang napaluhod. Ang misal ay tuluyang nahulog sa sahig na may tunog na mabigat at totoo. Ang kanyang mga kamay ay napasapo sa dibdib, parang may pumipiga sa kanyang puso. Bakit mo siya hinatulan dahil sa kanyang anyo, patuloy ng tinig, samantalang ang kanyang puso ay lumakad ng mas malayo kaysa sa iyong mga paa? May humagulgol sa unahan. Si Donna Mercedes ay napayuko, ang kanyang mga hikaw ay bahagyang tumama sa kanyang pisngi. Si Don Ernesto ay nakapikit, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang tinig ay nagpatuloy, hindi nagmamadali. 3 oras siyang naglakad, sugatan at pagod, upang alalahanin ang kanyang ina. Isang barya lamang ang dala niya, bunga ng pagtitipid at sakripisyo. At iyon ay iyong sinipa. Parang may kutsilyong pumasok sa dibdib ni Padre Jern. Hindi ko po alam, umiiyak niyang sabi. Hindi ko po. Alam mo, sagot ng tinig, banayad pero matalim. Pinili mong malaman ang itsura. Pinili mong hindi makita ang paghihirap. Ang rosas ay tila bahagyang kumilos, parang huminga. Si Rosa Mara ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay pula, puno ng luha at takot. Hindi niya makita ang tinig, pero ramdam niya ang presensya nito, parang kamay na marahang nakapatong sa kanyang balikat. Anak, sabi ng tinig, mas malambot ngayon. Ang iyong pananampalataya ay hindi naging tahimik. Narinig ito. Napahikbi si Rosa Mara. Hindi po ako humingi ng anuman, sabi niya, halos hindi marinig. Gusto ko lang pong magdasal. At iyan ang dahilan kung bakit ako narito, sagot ng tinig. Ang simbahan ay parang lumiit.
Ang mga pader ay tila lumapit, hindi para mangipit, kundi para makinig. Walang nakatingin sa Rosas ngayon. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Padre Germ. At ikaw, sabi ng tinig, bumalik ang bigat, pastol ka ng aking mga tupa. Ngunit nagtayo ka ng pader kung saan dapat ay may bukas na pintuan. Si Padre Germ ay halos hindi makahinga. Ang kanyang mga balikat ay umuuga sa paghikbi. Patawarin niyo po ako, paulit-ulit niyang sambit. Patawarin niyo po ako. Ang tinig ay nanahimik sandali. Isang katahimikan na hindi walang laman. Pagkatapos nagsalita muli. May kapatawaran para sa tunay na nagsisisi. Ngunit ang pagsisisi ay hindi nananatili sa mga salita. Unti-unting humina ang liwanag sa paligid ng imahe. Ang tinig ay tila umatras, parang alon na dahan-dahang bumabalik sa dagat. Bumangon ka, sabi nito kay Padre Germ. At itama mo ang iyong ginawa. Tahimik. Ang Rosas ay nanatili. Ang luha sa pisngi ng Birhen ay hindi na gumalaw, pero ang bakas nito ay malinaw pa rin. Dahan-dahang tumayo si Padre Germ. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Humarap siya kay Rosa Mara na nakaluhod pa rin. Walang yabang sa kanyang mga mata ngayon. Wala ring galit. Tanging hiya. At isang tanong na wala pang sagot. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng lahat ng matang nakatingin at ng himalang hindi na maitatanggi, si Padre Germ ay nakatayo sa harap ng isang pagpili. Manatiling ganoon. O magbago. Matagal bago gumalaw si Padre Germ. Nakatayo siya sa gitna ng simbahan, parang iniwang walang balangkas. Ang ingay ng mundo ay tila bumalik ng dahan-dahan. May umuubo. May humihikbi. May mga yabag ng paa na hindi alam kung saan pupunta. Ngunit sa kanya, ang lahat ay parang malayo. Ang Rosas ay naroon pa rin. Tahimik. Buhay. Hindi humihingi ng pansin pero hindi rin maaaring baliwalain. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, dahan-dahan, lumuhod siya. Hindi ito biglaan. Hindi rin dramatiko. Isa itong mabigat na paggalaw, parang bawat sentimetro pababa ay may kasamang pag-amin. Nang dumampi ang kanyang tuhod sa malamig na bato, napapikit siya. Ang kanyang ulo ay yumuko, hindi bilang pari, kundi bilang tao. Rosa Mara, sabi niya, paos ang boses. Napatingin ang lahat sa babae. Si Rosa Mara ay nakaupo na ngayon sa sahig, hawak ang sarili, parang bata na pinipigilang gumuho. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, bahagya siyang napapitlad. Dahan-dahan siyang tumingin. Walang galit sa kanyang mga mata. May takot pa rin. May pagod. At may pagtataka. Patawarin mo ako, sabi ni Padre Germ, malinaw na malinaw ang bawat salita. Hindi bilang pari. Kundi bilang isang taong nagkamali. May bulungan sa simbahan. May mga matang nanlaki. Hindi ito inaasahan ng sinuman. Hinayaan kong ang aking mata ang manguna sa aking puso, patuloy niya. Hinayaan kong ang anyo ang maging sukatan ng pananampalataya. At sa paggawa ko noon, nilapastangan ko ang mismong aral na dapat kong ipagtanggol. Ang kanyang boses ay nanginginig pero hindi siya huminto. Pinahiya kita, sabi niya, tumingin diretsyo kay Rosa Mara. Sa harap ng lahat. At wala akong maibabalik sa iyo ang sandaling iyon. Pero hinihiling ko ang iyong kapatawaran. Tahimik ang simbahan. Si Rosa Mara ay hindi agad sumagot. Huminga siya. Isa. Dalawa. Parang tinatanong ang sarili kung ligtas bang magsalita. Padre, mahina niyang sabi, nasaktan po ako. Ang simpleng katotohanan ay tumama sa lahat. Pero, dagdag niya, matagal na po akong natutong magpatawad. Dahil kung hindi, wala na po akong lakas na maglakad araw-araw. May isang babaeng napahikbi ng malakas. Dahan-dahang tumayo si Rosa Mara. Ang kanyang mga paa ay nanginginig pero tumayo siya. Lumapit siya kay Padre Germ na nakaluhod pa rin. Hindi niya ito hinawakan agad. Tinitigan niya muna ang kanyang mukha. Wala na ang yabang. Wala na ang galit. Ang naroon ay isang taong nahubaran. Pinapatawad po kita, sabi niya sa wakas. At sa sandaling iyon, parang may gumalaw sa hangin. Si Padre Germ ay napaluha. Hindi niya tinakpan ang kanyang mukha. Hindi niya itinago ang kanyang kahinaan. Yumuko siya ng mas mababa, parang gustong ilubog ang sarili sa lupa. Hindi sapat ang salita, sabi niya, bumangon ng dahan-dahan.
Kung pahihintulutan mo, tumingin siya kay Rosa Mara, hayaan mong itama ko ang aking ginawa. Nagulat ang babae. Paano po? Hindi sumagot agad ang pari. Lumapit siya sa altar. Kinuha ang isang palanggana ng tubig. Isang tuwalya. May mga bulungan. May mga nagtanong sa isa't isa kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit walang pumigil. Bumalik siya kay Rosa Mara. At muling lumuhod. Kung paanong hinugasan ni Kristo ang paa ng kanyang mga alagad, sabi niya, hayaan mong hugasan ko ang iyo. May ilang napasigaw ng mahina. Si Rosa Mara ay napahawak sa dibdib. Padre, hindi po kailangan. Kailangan, sagot niya, hindi bilang utos, kundi bilang pakiusap. Dahan-dahan niyang hinawakan ang paa ni Rosa Mara. Maingat. Parang humahawak sa isang sugat na hindi lamang sa balat. Hinugasan niya ang dugo at alikabok. Pinunasan ng tuwalya. Hinaplos ang sugat, hindi para itago, kundi para linisin. Walang nagsalita. Ang kongregasyon ay nakatayo na ngayon. May ilan ang umiiyak. May ilan ang nakayuko. May ilan ang tila unang beses pa lamang tunay na nakakita. Nang matapos siya, tumayo si Padre Germ. Humarap siya sa lahat. Hindi lamang ako ang nagkamali, sabi niya. Tayong lahat. May biglang katahimikan. Nanahimik tayo, patuloy niya. Tumingin sa ibang direksyon. Pumayag sa panghahamak dahil mas madali iyon kaysa tumayo. Si Donna Mercedes ay biglang tumayo. Lumapit siya kay Rosa Mara, ang kanyang mga mata ay namumula. Patawarin mo ako, sabi niya, hawak ang kamay ng babae. Hinayaan kong ang aking kayamanan ang magsalita sa halip na ang aking puso. Sunod si Don Ernesto. Ako rin, sabi niya. Akala ko'y kaayusan ang aking ipinagtatanggol. Pero takot pala. Isa-isa, ang mga tao ay nagsalita. Hindi lahat. Pero sapat. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang rosas ay nanatiling tahimik na saksi. Ang misa ay natuloy, pero hindi tulad ng dati. Walang formalidad. Walang malamig na distansya. May yakapan. May luha. May mga salitang matagal nang hindi nasabi. At alam ng lahat, kahit walang nagsabi, na ang simbahan ay hindi na magiging pareho. Hindi natapos ang lahat noong araw na iyon. Sa katunayan, doon lang talaga nagsimula. Kinabukasan, maaga pa lang ay buks na ang mga pintuan ng simbahan. Hindi dahil may utos, kundi dahil may mga taong kusang dumating. May mga nagdala ng walis. May nagdala ng tubig. May nagdala ng tinapay at kape. Walang nag-usap tungkol sa himala, pero naroon ito sa pagitan ng bawat galaw, parang lihim na kasunduan na pare-pareho nilang naramdaman. Ang puting rosas ay nandoon pa rin. Hindi nalanta. Hindi nagbago ang kulay. Parang hindi ito tumatanggap ng oras. May ilan ang lumapit, dahan-dahan, halos takot na takot. May mga nagdasal sa tabi nito. May mga umiyak. May mga nanahimik lang, hawak ang dibdib. Hindi dapat galawin, sabi ng isang matanda. Sagot ng isa pa. Hindi ito atin. At ganoon nga. Hindi ito kanila. Isa itong paalala. Si Padre Jern ay hindi na katulad ng dati. Hindi siya biglang naging perpekto. May mga sandali pa ring napapahinto siya, napapaisip, napapahigpit ang boses. Pero tuwing mangyayari yon, humihinto rin siya. Humihinga. Tinitingnan ang rosas. At ibinababa ang sarili. Sinimulan niyang puntahan ang mga bahay sa bundok. Hindi kasama ang mga sakristan. Hindi may daladalang sermon. Kundi may dalalang na oras. Upo siya sa mga bangkong kahoy. Makikinig. Magtatanong. Minsan, tatahimik lang. Hindi ko alam kung paano magsimula, sabi niya minsan kay Rosa Mara, habang nakaupo sila sa labas ng simbahan. Pero gusto kong matutunan. Ngumiti si Rosa Mara. Magsimula po kayo sa pakikinig. At nakinig siya. Ang simbahan ay unti-unting nagbago. Hindi sa itsura, kundi sa tunog. Mas maraming tawanan. Mas maraming tinig. Mas maraming batang hindi sinisita agad. Mas maraming taong pumapasok kahit hindi perpekto ang damit, kahit pagod, kahit mabigat ang dala. At si Rosa Mara, hindi siya naging bida. Hindi siya humingi ng anuman. Pero ang bayan ang lumapit sa kanya.
May nag-alok na tulungan siyang magtayo ng mas maayos na bahay, mas malapit sa bayan. May nagdala ng pagkain. May nagdala ng kumot. At tuwing may nagbibigay, lagi niyang sinasabi ang pareho. May mas nangangailangan pa kaysa sa akin. At ibinabahagi niya. Isang hapon, may batang lumapit sa Rosas. Si Isabel. Hawak niya ang isang maliit na papel. Anong ginagawa mo? Tanong ng kanyang ina. Isusulat ko po ang mga bagay na gusto kong baguhin, sagot ng bata. Para maalala ko. Ngumiti ang ina, may luha sa mata. Ang Rosas ay naging tahimik na saksi ng maraming pangako. Hindi lahat natupad. Hindi lahat nagbago. Pero sapat na ang ilan para maramdaman na may nangyari talaga. Isang linggo, matapos ang misa, tumayo si Padre Germ sa gitna. Kung may isang bagay tayong natutunan, sabi niya, ito ay ang hindi lahat ng marumi ay walang dangal, at hindi lahat ng malinis ay may puso. Tahimik ang simbahan. At kung minsan, dagdag niya, ang himala ay hindi dumarating para ipakita ang kapangyarihan ng langit, kundi para ilantad ang katotohanan sa loob natin. Sa gilid, nakatayo si Rosa Mara. Tahimik. Ngumiti. Hawak ang kandilang minsan niyang hindi masindihan. Ngayon, araw-araw na itong may apoy. Bago siya umalis ng simbahan noong araw na yon, huminto siya sandali sa tabi ng Rosas. Hinaplos niya ang talulot, marahan, parang nagpaalam. Salamat, bulong niya. Hindi malinaw kung kanino. At marahil, iyon ang tanong na naiwan para sa lahat. Kanino ka hihingi ng tawad kung ikaw ang naroon? Kanino ka hihingi ng tawad kung ikaw ang tumahimik? At kung may papasok sa iyong buhay na hindi mo inaasahan, huhusgahan mo ba siya sa unang tingin o maghihintay ka? Ang kwento ay hindi nagtapos doon. May iba pang pinto ang bubukas. May iba pang tahimik na pananampalatayang susubukin. At kung gusto mong marinig ang susunod na kwento, huwag kang umalis. Manatili ka. Makinig. At huwag kalimutang ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangang maalala na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa mata, kundi nararamdaman sa puso. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.